Kabanata 371. Talagang hindi naghanda si Thomas ng anumang mga regalo para sa kanya, lalo na kung ang isang bagay na may pressure. Hindi pa siya nakatanggap ng isang bouquet ng mga bulaklak. Nag-aalala ang mga mata ni Johnson. Kinuha niya ang remote control, binuksan ang telebisyon at inilagay ang lakas ng tunog sa maximum na antas. Sige, tigilan na natin ang pakikinig sa radio channel. Manood tayo ng telebisyon. May isang New Year's Eve concert ngayong gabi. Hindi ba napakagaling pakinggan ng iba't ibang mga superstar na kumakanta? Sa pagitan ng Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment at Hegemony Entertainment, pinili nila ang Remembrance Cultural Arts Entertainment ni Scott. Hindi ito sanhi ng anumang personal na damdamin ng Remembrance Cultural Arts Entertainment ni Scott. Ngunit dahil lang sa alam nilang mahuhusay lahat ng mga mang-aawit ng Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Ang lahat ay hindi pamilyar sa mga batang artista mula sa Hegemony Entertainment. Habang ang lahat ay nahuhulog sa pagkanta, tumunog ang mobile phone ni Emma. Ding! Ding! Tumingin si Emma at nalaman na tumawag si Thomas. Bakit siya tumatawag sa oras na ito? Halo-halong saya at lungkot si Emma. Ang kanyang kagalakan ay nagmula sa katotohanang naaalala pa siya ni Thomas at nalungkot siya dahil wala si Thomas sa tabi niya. Nakita rin ni Hugo ang caller ID at masayang sinabi, ang batang ito ay naglakas loob na tumawag muli. Emma, maaari mo bang tanungin sa kanya kung aling babae ang ginagamit niya sa panloloko ngayong gabi? Pumuso si Emma at umabot para sagutin ang tawag sa telepono. Hello, Emma. Nakikinig ka ba? Oo. Sinabi ni Emma sa isang napakalamig na boses na para bang lumabas lamang siya mula sa ice cellar. Mula sa kanyang boses, alam ng lahat na pangit ang kanyang nararamdaman. Ngayong bisperas ng bagong taon, naramdaman niyang hindi siya komportable sa nga panunuya sa bahay. Emma, humihingi ako ng tawad. Hindi ako nakasama sa bahay ngayong gabi. Tinusubukan ni Thomas na ipahayag ang kanyang paghingi ng tawad. Huwag kang mag-alala. Mas mahalaga ang iyong trabaho. Malinaw na si Emma ay nagsasabi ng isang bagay habang ang puso niya ay nag-iisip ng iba pa. Ito ang kaso sa mga kababaihan. Mas gusto nilang sabihin na okay lang kahit na sa katotohanan ay hindi okay. Ang mga kalalakihan ay hindi dapat linlanggan ng dalawang salitang ito na binibigkas ng mga kababaihan. Nang sinabi niyang okay lang at naisip mo talaga na okay lang, makukuha mo lang ang isang matinding away sa huli. Sa kabutihang palad, si Thomas ay hindi ganoong katanga at naririnig niya ang hindi pagkasuklam ni Emma. Emma, nanonood ka ba ng telebisyon? Oo. Nanonood ka ba ng konsyerto sa bagong taon ng Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment? Oo. Nagsasalita si Emma nang nagagagalit at sobrang naiinis. Ang kanyang emosyon ay nasa verge na din ng pagsabog. Sa sandaling ito, sinabi ni Thomas ang isang bagay na ikinagulo ng utak ni Emma. Emma, tandaan mo na huwag lumipat ng mga channel sa telebisyon. Makinig ka lang sa kasalukuyang kanta ng tahimik. Pagkatapos ng kantang ito, naghanda ako ng isang espesyal na regalo para sa iyo at inaasahan kong magugustuhan mo ito. Matapos sabihin niyon, binaba na niya ang telepono. Naguluhan si Emma dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. Regalo pagkatapos makinig sa kantang ito. Ano ang nasa likod ng isip ni Thomas? Ngumiti si Hugo, haha, kuripot talaga itong si Thomas. Aasahan kong ang susunod na kanta ay isang love song. Susubukan niyang aliwin ka sa pagsasabing ang susunod na kanta ay isang gigolo para sa iyo, tama ba? Sa totoo lang, hindi siya gumastos ng kahit isang sentimo, ngunit tiwala lang talaga siya sa kanyang sarili. Aba, speaking about pagkakuripot, walang sino man ang maaaring maghambing ng kanilang mga sarili sa kakaibang tao na ito, si Thomas mula sa iyong pamilya. Kabanata 372. Hindi maitago ni Emma ang kanyang pagkabigo mula sa ekspresyon ng kanyang mukha. Si Johnson ay lubos na nagtitiwala at suportado ang kanyang manugang sa pagsasabing, Emma, nabanggit ni Thomas na nais kanyang bigyan ng regalo. Huwag mag-alala, sigurado akong tutuperin niya ang kanyang pangako. Hindi kanya kailanman nabigo sa bawat oras na magkasama kayo. Umiling si Hugo. Tio Johnson, napakatanga mo at nakatutuwa ka. Nag-aalok ng regalo si Thomas. Anong mga regalo ang maalok niya? Posible bang may padala ang mga regalo iyon sa telebisyon? Oh dear, huwag subukang lokohin ang inyong sarili at ang iba. Mas maganda na tanggapin ang katotohanan. Ang pinakamahusay na magagawa ni Thomas ay subukan na magpa-impress sa iyo sa pagsasabi na ang susunod na kanta ay isang igalo.
Talagang napakagaling niya para gawin ito kahit papaano hindi kanya nakalimutan. Huwag ka masyadong umasa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ano ang maaaring bilhin ng isang tao sa isang buwan ng kita ay $8,000 lamang. Ang kanyang mga salita ay tila makatwiran. Oo, wala si Thomas sa bahay. Paano niya maalok ang kanyang mga regalo? Paano niya ito ipapadala? Mas maaasahan pa kung pinahintulutan niya ang isang nagpadala ng regalo. Ang tanong ay, hinahayaan talaga ni Thomas na manood sila ng telebisyon at maghintay para sa regalo. Haha, tatalon ba talaga mula sa telebisyon ang regalo? Ito ay isang international joke lamang. Umiling si Emma at tumayo, natapos na akong kumain at pupunta muna ako roon upang magpahinga. Nais niyang bumalik sa kanyang silid. Agad siyang pinigilan ni Johnson, bakit ka nagmamadaling umalis? Maghintay ka lang hanggang sa makita mo ang regalo ni Tom. Hindi ka rin ba naniniwala sa asawa mo? Sa ilang kadahilanan, lubos na pinagkakatiwalaan ni Johnson si Thomas. Dahil paulit-ulit na tinulungan siya ni Thomas na malutas ang kanyang mga problema, lubos na pinagkatiwalaan siya ngayon ni Johnson. Bamaantong hininga si Emma. Nagpasya siyang ibigay kay Thomas ang tagal ng isang kanta. Matapos makinig sa kanta, makikita ko kung anong uri ng Reg Along inihanda para sa akin ni Thomas. Kung tama si Hugo at sinusubukan lang niya akong i-impress sa pagsasabi na ang susunod na kanta ay isang igalo para sa akin, okay kung ganon. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Para sa tagal ng isang kanta, ang bawat pagtik ng orasan ay isang mahirap na panahon ng pagtitiis. Ang bawat isa ay nilapag ang kanilang mga chopstick at nakadikit ang kanilang mata sa telebisyon bilang isa, lahat ay nais malaman ang uri ng mga trick na ginagamit ni Thomas. Kawakas, natapos na ang kanta. Ang MC, si Daniel Collins ay dumating sa entablado. Matapos ay crack ang ilang mga nakakatawang jokes, gumawa siya ng anunsyo sa lahat. Mayroong isang Ginoo na nagngangalang Thomas. Kailangan niyang mag-overtime ngayong gabi at hindi siya makakasama sa bisperas ng bagong taon kasama ang ng kanyang asawa. Pinagsisihan niya iyon at nais niyang humingi ng tawad sa kanyang asawa. Naghanda siya ng isang regalo para sa kanyang asawa, ngayon, nais niyang ipakita ang Reg Along ito sa harap ng lahat sa harap ng telebisyon. Dahan-dahan nawala ang boses niya. Napatay ang mga paputok. Nagkaroon ng malakas na tunog ng paputok. Sa isang iglap, ang screen ng telebisyon ay naging maraming mga malilit na screen at isang pagpapakita ng mga paputok ang nai-broadcast sa bawat screen. Ang buong distrito ng Southland ay nasa isang sea of fireworks. Boom! Boom! Narinig din ni Emma ang isang serye ng mga paputok na sumasabog sa buong neighborhood. Sa parehong oras, isang linya ang lumitaw sa telebisyon, Emma, ang buong Southland City ay kumikinang para sa iyo ngayong gabi. Pumabagsak ang mga panga ni Emma. Siya ay ganap na walang imak. Thomas really went that far. Ang mga paputok ay itinatakda sa buong Southland City. Gaano karaming pera ang ginugol niya upang maganap ito. Talagang kayang gawin ni Thomas ang lahat para kay Emma. Tuwang-tuwa si Johnson, bumangon at naglakad papunta sa pintuan. Nang tumingin siya sa serye ng paputok sa kalangitan, hindi niya napigilan ang kanyang kagalakan at ngumiti mula tainga hanggang tainga. Napakahusay. Napakahusay. Kabanata 373. Tom, mabuting manugang ka talaga. Ang aking manugang. Gusto ko talagang maging romantiko ng mahabang panahon. Sa kasamaang palad, hindi ko ito kayang gawin. Ginawa ni Tom ang hindi ko magawa at kamangha-mangha iyon. Natawa si Emma ng maluwag. Sa sandaling iyon, tanging kaligayahan lamang ang kanyang nararamdaman. Palaging hinihigitin ni Tom ang kanyang mga inaasahan. Gayunpaman, ang regalo ay hindi pa natatapos. Sa telebisyon, ang MC, inanunsyo ni Daniel Collins na ang susunod na programa ay Thank You for Your Love, isang klasikal na kanta ng superstar emperor na si Rupert Davidson. Sa gitna ng taglay ng audience, kinuha ni Rupert Davidson ang mikropono mula kay Daniel papunta sa entablado. Ang unang pangungusap na sinabi niya ay, ang awiting ito ay nakatuon sa asawa ni Ginoong Thomas, si Miss Emma Hill. Iniaalay ko rin ang kantang ito sa lahat ng naruroon ngayong gabi. Inaasahan kong ang lahat ay mamahalin ito. Ang Emperor Superstar ay kumakanta ng buong puso. Ang mga ito ay mahal na regalo at ang marka nito ay mas mataas kaysa sa pag-order lamang ng ilang mga kanta sa radyo. Habang nakikinig si Emma sa magandang kanta, naluluha siya. Ito ay luha ng saya.
Binigyan talaga siya ni Tom ng regalo bagaman hindi siya bumalik rito ng personal, nilalayon niya ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Bumalik si Johnson sa kanyang kinauupuan, sumulyap sa tape sa mesa at sinabi, Jack at Hugo, kayo ba ay nabubuhay sa mga dating araw? Nag-order pa kayo ng mga kanta sa radyo. Iyon ay talagang isang mababang bagay na gawain. Kailan ka matututo mula sa aking manugang at ay pakanta para sa amin ng Emperor Superstar ang isang kanta sa harap ng mga tao sa buong bansa? Nagsimulang mamula ang mukha ni Hugo. Ito ay ang konsyerto ng bagong taon ng Remembrance Cultural Arts Entertainment ng Scott. Ang bawat panauhing tanyag sa tao ay may mabibigat na figure. Hindi niya kayang mag-anyaya ng sino man sa kanila, pabayaan lalo na kung sila ay gaganap sa harap ng lahat sa buong bansa. Hindi ito mawari ni Hugo. Paano makakaya ni Thomas, na may sweldong $8,000 lamang, na mag-anyaya ng tulad ng isang superstar? Dagdag pa rito, nakumbinsi niya ang pamamahala ng Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment upang payagan siyang magpakita ng mga regalo sa napakahalagang gabi. Tunay na hindi makapaniwala. Tinamantala ni Johnson ang kasalukuyang sitwasyon at sinabi kay Cecilia, Cecilia, tingnan mo ang mga paputok sa labas. Lahat sila ay regalo mula kay Thomas sa aking anak na babae. Ngayong gabi, ang buong Southland City ay kumikinang para sa aking anak na babae. Phew! Bakit hindi alam ni Hugo kung paano ipakita ang kanyang pagpapahalaga sa kabila ng pagiging isang lalaking tulad ni Thomas? Hindi niya kayang bayaran ang mga paputok, ngunit mabibigyan kanya ng ilang double bang fireworks at hahayaan rin itong mawala. Mabuti yun para sa pagdiriwang. Bakit hindi ka nag-ambag? Ibinaba ni Cecilia ang kanyang ulo at wala nang masabi pa. Hindi napigilan ni Johnson ang kanyang kagalakan at ngumiti mula sa tainga hanggang sa kabilang tainga. Bagaman si Thomas ay may isang buwan ng sweldo lamang na $8,000, hindi siya gumastos ng arbitraryong pera at labis na matipid sa kanyang sarili. Karamihan sa kanyang pera ay ginugol sa kanyang asawa at magulang. Ito ang dapat gawin ng isang tao. Tumalikod siya at sinabi ulit kay Jack, sa kaibahan, hindi maihahalin tulad si Hugo kay Thomas sa ganitong paraan. Bagaman kumikita siya ng $1,000,000 bawat taon, bibigyan ka lamang niya ng sirang tape na nagkakahalaga ng $5. Dagdag pa dyan, ganap niyang nakalimutan ang tungkol sa kanyang asawa. Gusto ko talaga malaman. Saan napunta ang lahat ng kanyang pera? Mayroon ba siyang ilang mga may bahay sa labas? Tinapik ni Hugo ang lamesa at tumayo, Tio Johnson, maging magalang ka naman. Natuwa si Johnson at sinabi, sinasabi ko lang ito. Bakit ka ba nabulabog? Tulad ng sinasabi sa kasabihan, ang matapat at may moralidad na tao na hindi nakagagawa ng anumang mali ay walang kinakatakutan. Kung wala ka talagang nagawang mali, walang silbi para sa akin na gumawa ng mga maling paratang, tama ba? Ngunit kung titingnan mo kung gaano ka naguluhan, matatamaan ka talaga sa mga sinasabi, tama ba? Hindi maikikaila, si Johnson ay nagsasalita din ng katotohanan. Galit na galit si Hugo na namula ang mukha niya. Ang lahat ng dati niyang mayabang na kilos ay nawalan ng bakas, at sa muli, siya ay natalo ng ganap. Ang irony rito ay hindi nagpakita si Thomas ngayon at nagawa niyang angkinan ang kanyang tagumpay laban kay Hugo. Kung naruroon pa si Thomas ngayon, ang kapalaran ni Hugo ay maaaring maging mas masahol pa sa nangyayari sa kanya ngayon. Kabanata 374. Nakaupo si Anna sa VIP seat sa konsyerto ng New Year Eve ng Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Habang pinapanood niya ang mapagmahal na pagkanta ni Rupert Davidson sa entablado, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkainggit. Hindi niya alam simula pa nang ang isang lalaking tulad ni Thomas ay sumaikop na sa malaking bahagi ng kanyang puso. Ito ay isang bagay na hindi naman niya maiisip dati. Mula pagkabata, si Anna ay matalino sa bawat aspeto na para bang alam niya kung paano hawakan ang lahat ng walang anumang paghihirap. Ang mga lalaki noon ay itinuturing niyang basura. Mula nang dumating si Thomas sa kanyang buhay, hindi niya naisip na may lalaking makakapagpabago ng kanyang emosyon at sumaikop ng napakalaking bahagi sa kanyang puso. Hindi alam ni Anna kung iiyak ba siya o tatawa. Umibig ako sa kauna-unahang pagkakataon at nahulog ako sa isang may asawa ng hindi inaasahan. Niyugyug niya ang kanyang ulo nang walang magawa at bumantong hininga, Mr. Mayo, pwede mo nang maiwan ang mga bagay dito at ako na ang bahala sa kanila. Maaari ka munang umuwi. Dahil may naghihintay sa iyo sa bahay. Ang pangungusap ba na ito ay lumalabas dahil ako at honest? Siyempre hindi. Tiyak nagugustuhin ni Anna na nasa tabi niya ang lalaking mahal niya.
Gayunpaman, alam din niya na ang puso ng lalaking ito ay walang nararamdaman para sa kanya, kaya't walang silbi na hilingin sa kanya na manatili. Para sa isang relasyon na nawala na sa kanya bago pa ito magsimula, mas mabuti para sa kanya na huwag maglabas ng saloobin. Lagi siyang firm sa kanyang mga desisyon. Tumayo si Thomas, nagpagpag ng alikabok mula sa kanyang maruming manggas, at umalis sa silid ng VIP matapos magpaalam sa lahat. Pagkalipas ng 40 minutes, nakauwi na si Thomas. Pagpasok pa lang niya sa bahay, nakita niya ang pamilyang Hill at ang pamilyang Robinson na nakaupo sa parehong mesa, kumakain ng kanilang pagkain. Ang mga kasapi ng pamilya Robinson ay lahat ay nakasimangot at tila nabulabog sila. Bagaman ang dahilan ng lahat ng ito ay nagmula kay Thomas, hindi pa rin niya alam kung ano ang nangyayari. Nang makita ni Johnson ang kanyang mabuting manugang na bumalik, tumayo siya at masayang sinabi, "Mahal kong Tom, na-miss kita ng sobra. Halika, halika at umupo ka sa tabi ko ng mabilis." Tumango si Thomas, lumakad at umupo sa pagitan nina Johnson at Emma. Mahal na mahal ni Johnson ang manugang na ito na halos ginagalang niya siya na para bang isa siya sa kanyang mga ninuno. Hinawakan ni Felicia ang manggas ni Johnson. "Okay, well, pinipigilan mo si Emma na makipag-usap kay Tom. Ikaw ay isang kawaila hilakbot na matandang lalaki na hindi mapigilan ang pagsasalita." Tumawa si Johnson at tumigil sa pagsasalita para makausap ni Thomas si Emma. Gayunpaman, inilagay nito sina Thomas at Emma sa isang mahirap na sitwasyon. Pareho silang malamig sa kanilang panlabas ngunit mainit ang kanilang loob. Malinaw na mahal nila ang isa't isa, at halatang marami silang gustong sabihin sa bawat isa sa sandaling iyon. Ngunit sumulyap lang sila sa isa't isa, na mula at ibinaba ng kanilang ulo ng sabay. Pareho silang nahihiya at nahihirapang magsalita. Ang pagpapakita ng mga paputok at pagganap ni Rupert Davidson ay nagdala ng labis na kasiyahan sa puso ni Emma. Nais niyang sabihin ang ilang mga bagay, ngunit nahihiya siyang magsalita. Ito ay nag-alala kay Johnson. "Ouch! Pareho kayong mag-asawa at nagsama sa loob ng 5 taon, tapos nagpipilipit pa rin kayo dahil sa kahihiyan. Kahit ako ay hindi komportable na makita ito." Tinignan siya ni Felicia at sinabi, "Sa palagay mo ba lahat ng tao ay kasing kapal ng balat mo?" Ang mga miyembro ng pamilya Hill ay nagbibiroan, na lumilikha sila ng isang masayang kapaligiran. Mas masaya sila, naging malungkot naman ang pamilya Robinson. Originally, ang pamilya Robinson ay naparito para hindi mag-enjoy ang pamilya Hill. Gayunpaman, sa halip na makamit ang kanilang layunin, nasasaksihan nila ang kabilang partido na naging labis ng masaya. Ito ay hindi magandang paningin para sa kanila. Nagkataon, isang heavyweight guest ang lumitaw sa telebisyon sa oras na ito at ito ay si Gemma Pick. Kabanata 375. Kasabay nito, nais din ng Hegemony Entertainment na magkaroon ng appearance si Flora. Ang dalawang matandang arch-enemy ay lilito ng sabay sa isang remote na labanan. Si Hugo ay nagkaroon ng napakalalim na sama ng loob patungo sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment at Gemma. Ang pangkat ng mga tao na ito ang nagpatalo sa kanya laban kay Thomas ng paulit-ulit. Kaya naman, nakangisi siya habang sinagot ang kanyang telepono. Pagkatapos, binuksan niya ang Instagram niya at natagpuan ang isang labanan na nagaganap. Ang mga taong nakikipaglaban ay sina Gemma at Flora. Sinabi ni Hugo, "Tingnan nyo, lahat kayo. Mayroong labanan na nangyayari online. Nagkakaroon ng laban sina Gemma at Flora upang manalo ng boto. Tingnan natin kung sinong artist ang may pinakamaraming tagahanga. Makikita natin kung alin sa kanila ang totoong diva." Pareho sa kanilang mga tagahanga ay parang nababaliw na sa pagboto. Ang suporta na nakukuha nila ay halos pareho. Nangutya si Johnson at naiinis na sinabi, "Kailangan pa ba nating paglabanan ito? Siyempre, mananalo si Gemma. Tingnan mo kung gaano kaganda si Gemma. Kung tatanungin mo ako kung sino ang mas magandang babae kaysa kay Emma, ang isasagot ko lang ay si Gemma. Tingnan mo yan, maaari siyang kumanta, sumasayaw, at may talento sa lahat ng iba pang mga larangan. Mayroon din siyang napakagandang imahe. Hindi maaari na hindi siya mananalo. Ano ang kumpara sa kanya ni Flora? Ano pa ang mayroon siya bukod sa isang malaking dibdib? Ang nag-iisang magandang katangian lamang sa kanya ay iyon, lahat ng boboto sa kanya, walang alam." Malinaw na, determinado si Johnson na tumayo sa panig ni Gemma. Gayunpaman, umiling si Hugo. Tumawa siya at sinabi, "Tio Johnson, hindi ako sumasang-ayon sa'yo. Mabuti si Gemma, ngunit siya ay masyadong normal lamang.
Wala siyang anumang nakagaganyak na charm kaya't hindi niya mailabas ang kanyang kasikatan, ang isang bituin na tulad nito ay maaaring mapalitan ng iba sa anumang sandali. Pero iba si Flora. Siya ay isang bituin na magdadala ng isang kawen ng mga tanawin at trapiko nang mag-isa lang siya. Kung saan man siya magpunta, magkakaroon ng pag-uusap at magkakaroon siya ng iba't ibang cover sa news. Sa puntong ito, ang iyong mga talento sa pagkanta at galing sa pag-arte ay hindi ka mapapanatili sa tuktok magpakailanman. Hindi mahalaga kung ano man ang mga kakayahan mo, ang kailangan nating makita ay kung sino ang pwedeng maging center ng usap-usapan at syempre trends. Malinaw na, mas mahusay si Flora dito. Kaya't kung paano ko ito nakikita, ang fanbase ni Flora ay mas mataas kaysa kay Gemma. Kaya ngayong gabi, tiyak na mananalo si Flora sa laban. Nanatiling matatag si Hugo tungkol sa pagtayo sa tabi ni Flora. Ang dalawang pamilya ay hindi pa nagkakasundo dati. Ngayon, sa wakas ay nakakita sila ng isang pagkakataon upang makipag-away sa bawat isa. Tinutya ni Johnson, "Boy, ano ang alam mo?" Umiling si Hugo. "Hindi mo pa ba sinisimulan ng pag-alitan ng iba, Tio Johnson? Hindi na ako magmamatigas, kaya hayaan na lang natin ang mga resulta na magsalita para sa kanilang sarili. Ang labanan ay magpapatuloy sa loob ng 30 minutes. Tingnan mo para sa iyong sarili. Kapag natapos ang oras ng pagboto, tiyak na mananalo si Flora sa huli." Pinaling ni Johnson ang mukha niya sa paghamak. Ang kantong mukha ni Hugo ay medyo pumulupot at sinabi niya, "Tio Johnson, mukhang hindi mo talaga ako pinaniniwalaan. Bakit hindi ka maglagay ng linya sa linya at pumuste? Ano ang ipupuste natin? Pamilya tayo, tutal, kaya hindi talaga tayo makakataya. Kaya naman kung nanalo si Gemma, maglalaba ako ng iyong sambahayan sa loob ng 1 buwan. Kung nanalo si Flora, magkapareho ito, papayagan namin. Hugasan ni Emma ang aking damit na panloob sa loob ng 1 linggo. How does that sound?" Agad namang naging malamig ang sitwasyon. Hindi ibinalik ni Hugo ang baril papunta kina Thomas at Johnson, sa halip, ibinalik niya ito kay Emma. Sa totoo lang, ang taong kinaiinisan niya ay si Thomas at ang pangalawa ay si Johnson. Gayunpaman, ang pakikipaglaban nito sa dalawang lalaki ay hindi nagiging masaya. Kung may pupuntahan siyang target, pupuntahan niya ang mga taong pinakamahalaga sa kanila. Si Emma ay anak na babae ni Johnson at asawa ni Thomas. Kung mapapahiya niya si Emma ng 1 beses, mas kasiya siya ang pakiramdam nito kaysa sa pagsampal sa kanilang dalawa ng kanyang sariling mga kamay. Ito ang iniisip ni Hugo. Galit na galit si Johnson. Isinampol niya ang palad sa lamesa at tumayo. "Anong kalokohan ang sinasabi mo?" Tumawa si Hugo at tumawa. "Ano? Hindi ka ba tiwala sa Gemma, Tio Johnson? Bakit wala kang lakas ng loob na mailagay ang pusta na yan? Kung ganoon, siya. Sino ang nakakaalam na ang Hills ay tulad ng isang grupo ng mga sour loser?" Haha. Humisi ang ngipin ni Johnson. Kahit na siya ay sobrang galit na galit, kailangan pa rin niyang panatilihing magkasama ang kanyang ulo. Hindi siya maaaring magbiro sa paligid at mailagay ang pagmamataas ng kanyang anak na babae dahil lamang sa naasar siya ng sandaling iyon. Gayunpaman, ipinakita ni Emma ang kanyang matibay na panig. Habang nakaharap siya sa masamang intensyon ng taong ito, hindi man lang humimok si Emma. Kalmado niyang sinabi, tumaya sa kanya, "Itay." Kabanata 376. Nagulat ang lahat kay Emma. Sino ang makakaisip na ang banayad, mahina na batang babae na ito ay sasabihin ng isang bagay na iyon ng napakatapang? Kumunat ang noo ni Johnson. "Wag mong sinasabi yan, Emma." Malamig na sinabi ni Emma, "Hindi ba't 1 linggong halaga ng paglalaba ito? Kakayanin ko yan. Labanan mo ang pusta na iyan na binigay niya, Itay. At tulad mo, mayroon akong lubos na pananalig kay Gemma. Parang umaarte siya out of impulse at parang reckless, tama. Paano kung matalo sila? Mabuti sana kung matatalo talaga si Hugo. Siya, bilang isang lalaki, ay pwedeng maglaban ng ibang tao kung kinakailangan niya. Ngunit si Emma ay asawa ng iba. Paano niya mahuhugasan ang panloob na damit ng ibang tao nang walang dahilan? Gaanong nakakahiya ito kung lumabas ang balitang ito? Napatingin si Johnson kay Thomas habang dali-dali siyang bumungad sa kanya. Tinusubukan niya na tulungan si Thomas at makausap ito. Si Thomas ay naintindihan ang kanyang mga intensyon. Nagsalita siya at sinabi, "Sa palagay ko may punto si Emma. Tiyak na mananalo si Gemma laban kay Flora. Sige, at pumuste tayo sa kanya, Itay." Halos bumula sa galit si Johnson. Ano ang sinasabi niya?
Umisi si Hugo mula sa tapat. Ginoong Johnson, ang iyong manugang at anak na babae ay sumang-ayon na rito. Bakit hindi ka pa rin pumapayag? Siguro dahil ikaw ay isang scared pussy. Okay, wala na akong pakialam. Naupo si Johnson. Tataya na ako doon at hindi ako natatakot. Hindi ako maniniwala na ang isang big boob bimbo ay maaaring matalo si Gemma na may higit na mga talento at kasanayan. Haha. At sa gayon nagsimula ang pusta. Walang dumalo na naglakas loob na magbigay ng isang salita. Natahimik ang lahat. Ang live na pagganap ni Gemma ay nai-broadcast sa telebisyon. Kinuha ni Cecilia ang kanyang telepono upang i-play ang live show ni Flora. Inilagay niya sa magkatabi ang kanilang mga pagtatanghal. Pinanood nila ang pareho sa kanila na nakikipaglaban ng sabay. Inilagay ni Hugo ang telepono sa gitna ng mesa upang makita ng lahat na live ang mga resulta sa pagboto. Para sa unang 10 minutes, ang pareho ng kanilang mga boto ay tumatakbo ng halos magkaparehas habang ang kanilang mga numero ay nagsasalitin sa taas at baba ng bawat isa. Ang isa ay nakikipaglaban sa kanyang sariling mga kakayahan, ang isa ay nakikipaglaban sa kanyang figure ng katawan. Ang magkabilang panig ay nagkaroon ng patas na bahagi ng mga tapat na tagahanga na patuloy na bumoto. Ang kanilang score ay pantay. Ngunit sa susunod na 10 minutes, ang sitwasyon ay babaliktad na. Patuloy na nadaragdagan ang mga tagahanga ni Flora at ang bilang ng boto ay bumulaga na parang bang nakakabaliw ito. Bahagyang umikot ang sulok ng mga labi ni Hugo. Sa totoo lang, alam na niya ang mga resulta ng showdown na ito. Tiyak na mananalo ito si Flora. Ang dahilan ay simple. Narinig ni Hugo mula sa inside source na ang ahensya ni Flora ay bibili ng isang napakalaking halaga ng mga tagahanga upang bumoto para sa kanya. Ang remote face-off na ito ay naging ideya rin ng manager ni Flora. Ito ay upang patunayan na si Flora ay mas mahusay kaysa kay Gemma. Kaya sa mga taktika na ito na nagpupul ng strings behind the scene, sigurado na talaga ang pagkapanalo ni Flora. Ang nagwagi ay napagpasyahan na mula pa sa simula. Malungkot na ngumisi si Hugo habang nakatingin kay Emma. Sa totoo lang, ang mga itsura at figure ni Emma ay maraming beses na mas mahusay kaysa sa kanyang asawang si Cecilia. Hindi naglakas loob si Hugo na subukan ng anumang nakakatawang bagay, ngunit malaglakas loob siyang magpantasya sa mata ng kanyang isipan. Ang pag-iisip ng isang magandang babae na naghuhugas ng kanyang damit na panloob sa isang linggo, siya ay nai-excite sa kasiyahan. Ang mga bilang ng boto ni Flora ay humahantong sa napakalayo kaysa kay Gemma. Mukhang hindi makahabol, hindi siya makakahabol. Pasensya na talaga, Emma. Kakailanganin ko ang iyong tulong upang maghugas ng isang linggong dami ng panlaba. Gayunpaman, makakatiyak ka. Ako ay talagang isang malinis na tao. Ginagarantiyahan ko na tiyak na hindi ko gagawin ang mga bagay na mahirap para sa iyo. Ha 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 ha. Mapangahas na tumawa si Hugo. Parang ang mga resulta ay nakaset na sa bato. Dumilim ang ekspresyon ng mukha ni Emma. Hindi niya maintindihan. Si Gemma ay malinaw na mas mahusay kaysa kay Flora sa bawat aspeto. Paanong mas mababa ang kanyang katanyagan kaysa sa kanya? Hindi masayang sinabi ni Johnson, mukhang hindi ito tama. Paano mabilis na tumalo ng mga boto? Baka may nagbayad para sa mga boto ni Flora. Oo, iyon talaga. Kahit na tama ang paghula ni Johnson, walang point ito. Ang katotohanan ay mas mataas ang boto ni Flora at wala siyang kahit anumang pwedeng sabihin na makakabago ng bagay na iyon. Kabanata 377. Nagkibit balikat si Hugo. Tio Johnson. Kung natalo ka, talo ka. Hindi mo kailangang makahanap ng isang masamang dahilan tulad nito, hindi ba? Parang masakit na talo ka. Naiinis at baliw si Johnson, ngunit wala siyang magawa. Doon lang kalmadong sinabi ni Thomas, wala pa bang 10 minuto ang natitira? Hindi pa oras ang oras, hindi na natin kailangang magmadali. Tumawa si Hugo. Ang ilang tao ay hindi lamang tatanggap ng realidad hanggang nasa harap na nila ang katotohanan. Sa palagay mo ay maaaring abutin ang kanyang mga boto sa natitirang 20 minuto. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, hindi lamang ito makakahabol, sa katunayan, ang pagkakaiba ay lalago lamang sa paglipas ng panahon. Biglang tumunog ang phone ni Thomas. Kinuha niya ang tawag. Ang malambing na boses ni Ballard ay tumunog mula sa kabilang phone. Boss, handa na ang lahat sa aking part. Gawin na ba natin? Tumawa ng may mali siya si Thomas. Gawin mo. Tinagtagal, isang nakakagulat na eksena ang nangyari.
Sa panahon ng streaming ng event, isang malaking grupo ng mga tao ang lumitaw mula sa madilim na nasa mula sa pwesto ng Hegemony Entertainment. Lahat sila ay sumisigaw ng malakas. Lip sync, copycat, art thief, bumaba ka ng entablado. Sunod-sunod ang pag-iingay at sunod-sunod ang pagsigaw. Ang bagong countdown ng concert ng Hegemony Entertainment ay ganap na naging magulo. Napatulala ang lahat ng madla sa harap ng TV. Lahat sila ay tumingin sa bawat isa, hindi alam kung paano ang isang bagay na iyon na mangyari out of the blue, kung ang lahat ay maayos naman na hanggang ngayon. Ang ilan sa kanila sa wakas ay naintindihan kapag binigyan nila ng pansin ang awiting kinakanta ni Flora. Ito ang kanta na nangunguna sa chart mula noon pa, Army. Tinakaw ng Hegemony Entertainment ang draft para sa kantang ito mula sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Ang kanta na ito ay nasa top ng chart ng mas maaga. Bagaman laganap ang sirkulasyon ng kanta, alam ng lahat ang dumi na nangyari para sa kantang ito. Ang mga paunang kaisipan ng Hegemony Entertainment ay napakasimple. Dahil sikat ang kantang ito, dapat na lang nilang pabayaan si Flora na kumanta ng live. Sino ang aasahan na gagawin nito ang hindi kasiya siya sa harap ng maraming tao? Ang nakakatakot na bagay ay, ang pangkat ng mga tao na ito ay tila lumikha ng isang manggugulo. Maraming iba pa ang sumunod sa kanilang suit at sumigaw din ng malakas. Sa katunayan ng diskarte sa pagkanta ni Flora ay hindi gaanong maganda sa una, kaya't marahil hindi siya kumanta ng live. Sa lahat ng oras habang hawak niya ang mikropono ay nakalipsync lang siya. Sa lahat ng kaguluhan at raucous na ito, bumaba sa sahig ang kanyang mikropono. Mas nakakahiya, nahulog ang mic sa sahig, ngunit patuloy pa rin ang pagtugtog ng pagkanta. Patuloy lamang nitong pinatutunayan na siya ay nakalipsync. Sa pamamagitan nito, ganap na galit ang madla. Itinapon nila ang lahat ng uri ng mga kabastusan sa buong lugar. Ang mga naroon sa live sa venue ay humiling ng refund, nais nilang lahat na umatras si Flora sa entablado. Ang seksyon ng mga komento ay sumabog para sa mga nasa harap ng screen. Ang mga nanunood sa harap ng screen ay nagsasabi ng pinakamasasamang bagay na posibleng sabihin. Sa isang sandali lamang, si Flora ay naging pinakakinamumuhiang tao, lahat ay nais na dumura sa kanya. Doon lamang naalala ng isang tao ang labanan na nagaganap sa online. Si Flora ay hindi naman clean cut in the first place, hindi mahalaga kung ano ang mga sistema ng pagboto o labanan. Kaya't nang manguna ang ilang mga individual, lahat ay nagsimulang magtsismisan at itinuro ang kanilang mga daliri. Ginawa nilang basurahan si Flora. Ang galit na audience ay nagsimulang bumoto para sa kabilang partido. Hindi alam kung ang mga ito ay tagahanga ni Gemma, lahat sila ay nagsimulang suportahan si Gemma. Ang kanyang mga boto ay nagsimulang mag-shoot up like crazy sa loob ng isang maikling panahon. Samantalang sa mga nais na panatilihin ang mga boto ni Flora ay na-flip out ang kanilang mga IPID. Nakatanggap sila ng mga banta ng kamatayan kung maglalakas loob silang magpatuloy sa pagboto, na sinasabi na mawawala ng bisa ang kanilang pamilya at mga katulad nito. Diyon ang dahilan kung bakit nangyari ang isang nakakatawang kababalaghan. Kung saan ang mga boto ay mabilis na tumalon sa isang dulo, samantalang ang mga boto sa kabilang dulo ay nanatiling eksakto at pareho. Sa ilang maikling minuto, ang sitwasyon ay nabaliktad ng buo. Ang mga plano ni Hugo ay ganap na nasira. Hindi niya akalain na ganito ang mangyayari. Hindi na mahalaga kung gaano niya pinlano ito. Hindi niya akalain na si Flora ay magkakaroon ng isang kawaila hilakbot na reputasyon at may boycott ng mga tao ng buong bansa sa parehong oras dahil sa paglipsync at pangungopya. Habang nakikita niya ang bilang ng mga boto na lumalaki sa mga nakatutuwang rate, ipinulupot ni Hugo ang kanyang mga braso sa kanyang ulo sa kawalan ng pag-asa. Tapos na ang lahat. Talo na ako sa oras na ito. Kabanata 378. Sa loob ng maikling panahon, ang buong sitwasyon ay umikot ng 180 degree. Si Flora, na palaging nangunguna, ay naihabol at naabutan ni Gemma sa loob ng ilang mabilis na minuto ang kanyang bilang ng boto. Sa sandaling natapos ang pagboto sa 30 minutong limitasyon, at ang mga boto ni Flora ay hindi may kumpara sa mga boto ni Gemma. Maliwanag na maraming tagahanga ang Gemma. Gayunpaman, ang higit na mahalaga rito ay ang galit na galit ang madla. Ang bawat isa ay hindi nasisiyahan sa paglipsync ni Flora, pagkopya, at pagbili ng mga boto, kaya't inilabas nila ang lahat ng kanilang galit sa kanya. Ang mga sumuporta kay Gemma ay isang maliit na porsyento lamang sa kanila.
Pinanood nila ang mga boto na binabaliktad at parehong hindi makapaniwala sina Emma at Johnson sa kanilang mga mata. Ilang minuto na ang nakakalipas, naisip nilang talo na talaga sila. Tapos biglang ang mga waves have really turned. Ang pagbabago ay nakakatakot at ito ay napakabilis. Iyon ay napakagaling. Nauutol na boses ni Johnson. Hindi niya akalain na magiging sikat si Gemma ng ganito kagrabe. Sa totoo lang, siya ay isang tagalabas sa larangan na ito, kaya't hindi niya talaga ito naintindihan. Maliban kay Thomas, walang ibang nakakaalam ng dahilan. Sa kabuuan, ang Remembrance Cultural Arts Entertainment ni Scott ay palaging walang pasensya at masinsinan patungo sa mga pag-atake sa ganitong bagay. Kahit na nagawa ni Thomas na makahanap ng isang paraan upang makabawi tuwing may sariling kakayahan, ang pananatiling passive na tulad nito ay hindi magandang ideya para sa pangmatagalan. Sa makatuwid, binalak ni Thomas ang operasyong ito. Pihira siyang lumaban, ngunit kapag may gagawin siya, lalabas siya at aayos ito ng minsan-sanan at para sa lahat. Naniniwala siya pagkatapos ng insidenteng ito, ang pangalan ni Flora ay mabubulok ng masama, imposibleng-imposible na bumalik siya muli. Hindi lang iyon para kay Flora. Kahit na ang Hegemony Entertainment ay mahuhulog sa apoy kaagad pagkatapos. Sa pagkakataong ito ay sinimulan na ni Thomas ang isang atake at iniwan nito ang Hegemony Entertainment sa isang napakapangit na sitwasyon. Ang pagkasira ay nakapagpatulala kay Donald. Paano nila malalaman na talagang alam ni Thomas kung paano laruin ang mga nasabing iskema? Ito ay isang tagumpay. Ito ay isang ganap na napakatinding tagumpay. Bahagyang umubo si Thomas. Umiti siya at sinabi, mukhang tapos na ang mga resulta. Pagkatapos ay napagtanto na rin ni Johnson kung ano ang nangyayari, tawa siya ng tawa. Hugo, lumabas na ang mga resulta ngayon. Hindi ka ba nanumpa ng may lubos na kumpiyansa na tiyak na mananalo si Flora? Bakit ipinapakita ng huling resulta ng pagboto na mas mataas ang mga boto ni Gemma? Ano ang pakiramdam ng paso na iyon? Masakit ba? Oo, masakit. Napakasakit nito. Si Hugo ay tila napaluha. Ang mga resulta ay mayroon ng resulta. Paano ito mababago sa huling minuto? Ang kumpanya ba ng pamamahala ni Flora ay hindi ba mapagkakatiwalaan? Nang walang anumang paliwanag, hinubad ni Johnson ang jacket na ito at inihagis ito patungo kay Hugo. Tio Johnson, ano ang ginagawa mo? Tanong ni Hugo. Ano ang ginagawa ko? Haha, nakalimutan mo ba ang pusta na itinakda mo sa iyong sarili? Para sa susunod na buwan, lilinisin mo ang buong paglalaban ng aming sambahayan. Si Hugo ay tila iiyak na. Galing siya sa isang pamilya na may mayamang kasaysayan na may taunang kita na higit sa $1,000,000. Ngayon, talagang lumubog siya ng napakababa upang maglaban ng isang tao sa isang buong buwan. Ito ay masyadong nakakahiya na hindi siya makapagsalita. Napatingin si Hugo sa asawa, pagkatapos ay tumingin siya sa biyenan. Sa huli, si Cecilia at Jack ay lumayo ng tingin kay Hugo awkwardly. Nilikha niya mismo ang gulo na ito. Ang mag-asawang Robinson at duo ay hindi madadrag sa kanilang kinutya ni Emma. Nakaiinis ang mga taong ito. Hindi niya kailangan maglaba. Ang kailangan lang niyang gawin ay alalahanin ito upang hindi siya ganoon kalabo sa hinaharap. Tumawa si Johnson. Ayos lang. Ang mga damit ko lamang ay sapat na para malinis niya. Napatingin siya kay Hugo at humihilik habang sinabi, Hugo, marumi at mabaho ang aking labahan. Lalo na ang underwear ko. Para silang kinuha mula sa mga imbornal. Huwag kang maiinis ha pag naglaba ka na ng mga damit ko. Pahaha. Huwag maiinis. Labis na naiinis si Hugo kaya't nawalan siya ng gana sa pagkain. Bakit naging miserable ang kanyang buhay? Bakit sa tuwing nais niyang samantalahin ang isang bagay, siya ay parang pinaglalaroan sa huli? Nakatakdang maging kaaway niya si Thomas. Kabanata 379. Bakit hindi niya ba maaabala ang ibang tao at bakit kailangan niyang pukawin ulit si Thomas ng paulit-ulit? Nag-sign up siya sa mismong kamalasan na ito noon. Pagkatapos ng hapunan nang umalis ang pamilyang Robinsons, tumayo si Emma upang bumalik sa kanyang silid para magpahinga. Ang hapunan ngayong gabi ay napakatagal. Ang ilang mga dumalo ay nagalit at ang ilan ay masaya. Dumaan sila sa maraming tagumpay at kabiguan ngayon at lahat sila ay pagod na rin. Just that, inabot ni Thomas ang kanyang kamay upang hawakan ang braso ni Emma. Ano ito? Tanong ni Emma. Emma, may isang oras pa bago tayo pumasok sa bagong taon. Gusto kitang dalhin somewhere.
Medyo nagdadalawang isip si Emma. 11 na ng gabi. Maitim at madilim na rin sa labas. Wala silang makita. Ang pagloiter sa labas ng labis na gabi ay hindi magandang ideya. Gayunpaman, sinabi ni Johnson, "Hoy, hindi araw-araw na nais kang ilabas ni Tom. Kaya't pumunta ka lang, hindi mabuti para sa mga batang gaya nyo ang makulong sa bahay." Hindi nakaimik si Emma dito. Tatay niya ba yun? Pinapayagan niya siyang gumala sa paligid ng mga kalye sa ganap na gabi. Hindi ba siya natatakot na baka may makaharap silang mga masasamang tao? Sinabi ni Thomas, "Sa akin dito, garantiya ko ang iyong kaligtasan. Hindi mo kailangang mag-alala." Sa pangungusap na ito, iubos na guminhawa si Emma sapagkat hanggang ngayon nagawa na ni Thomas ang lahat ng kanyang ipinangako. Walang hindi nagawa si Thomas. Bukod dito, nais niyang malaman kung saan nais siya dalhin ni Thomas. Pagkatapos ay umalis na tayo. Hinawakan ni Emma ang kamay ni Thomas. Pareho silang magkahawak ng kamay at lumabas kasama si Thomas na nagmamaneho. Pagkalipas ng konti sa 30 minuto, nakarating sila sa isang maliwanag na park. Flowers Garden. Ito ang biological na ama ni Thomas, ang paboritong lugar ni Nelson. Hinawakan ni Thomas ang kamay ni Emma. Nakaupo silang dalawa sa mga hagdan na bato. Ang hardin na ito ay isang tanyag na puntahan ng mga tao. Kahit na late na ng 11 ng gabi, marami pa ring mga tao na nasisiyahan sa kanilang sarili sa park. At karamihan sa kanila ay mga batang mag-asawa. Pares ang bawat isa. Sabay silang umupo, shoulder to shoulder. Ang ilan ay nagbibigay ng mga bulaklak, ang ilan ay naghanda at naglatag ng mga kandila sa sahig na may hugis puso. Mayroong ilang mga nagtapat, ang ilan ay naghalikan, at ang ilan sa kanila ay nakayakap. Nasa kung saan-saan sila sa lugar na iyon. Sa hardin na ito, ang pag-ibig ay kung saan-saan. Nang makita niya ang iba na umaarte ng lovey-dovey sa bawat isa, nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ni Emma. Umigpit ang hawak niya sa kamay ni Thomas. Tinanong niya, "Thomas, may dahilan ba na dinala mo ako rito?" Umiti si Thomas habang nakataas ang ulo upang tumingin sa langit. "Naaalala ko noong bata pa ako, tuwing bisperas ng bagong taon, dadalhin ako ng aking ama at ang aking nakababatang kapatid dito tuwing countdown." Tinabi niya, dito niya nakilala ang aking ina. Tuwing bisperas ng bagong taon, si Dad ay pupunta dito at habang inaalala niya ang memorya ng mahal naming ina. Ang tatlo sa amin ay magmeryenda at sumisip-sip ng inumin dito habang nakikipag-usap tungkol sa lahat ng bagay sa ilalim ng araw. Tuwang-tuwa kami. Ngayon ang aking ina at nakababatang kapatid ay wala na. Nawawala din ang aking ama. Emma, patawarin mo ako sa pagiging makasarili. Nais kong samahan mo ako at hayaan mong mabuhay ulit ako na nararanasan ulit kung ano ang pagkakaroon ng isang pamilya. At upang mapanood ako ng aking ina at kapatid mula sa langit at makita nila kung gaano ako kasaya ngayon. Inaasahang maipadala nila sa akin ang kanilang mga pagpapala upang mas maaga kong mahanap si Papa. Bahagyang umikot ang sulok ng labi ni Emma. Matagal na niyang nakasama ni Thomas, ito ang kauna-unahang pagkakataon na narinig niya ang tinig at pananalita ni Thomas na napakatotoo. Itiniling niya ang kanyang ulo at ipinatong sa balikat ni Thomas. Ang mga kamay nito ay nakahawak sa siko ni Thomas habang pinagmamasdan nila ang langit na magkasama. Marahil sa isang lugar sa langit, binabantayan din sila ng nanay at maliit na kapatid ni Thomas. Emma, masaya ako dahil nagkaroon ako ng pagkakataong pakasalan ka. Kabanata 380. Sa isang gabing tulad nito, ibinuhos nila ang lahat ng kanilang mga lihim sa bawat isa. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita ni Thomas ang kanyang malambot na side sa iba. After all, ang God of War ay isang tao lang din at hindi isang tunay na Diyos. Kahit na sinong lalaki ay magsasawa matapos na magpigil ng nararamdaman ng napakamahaba. Isang napakatinding suportang pang-emosyonal ay pinaramdam sa kanya ni Emma at ito ay nagpaginhawa sa kanya nang hindi pa niya nagagawa ito dati. Kahit na ganito ang nangyayari, may mga tao pa rin na nais na sirain ang kapaligiran sa isang gabing tulad nito. Nakita nila ang isang pangkat ng mga lalaki na may kakaibang mga damit na sumugod sa hardin na nakamotorsiklo. Nang makita ng mga mag-asawa ang mga taong iyon, sila ay mabilis na tumayo sa takot. Dali-dali nilang dinampot ang lahat ng kanilang mga gamit at umalis, hindi sila naglakas loob na manatili dito sa isa pang segundo. Nung ang ilan sa kanila ay dumaan sa harap ni Thomas, naglaan sila ng oras upang paalalahanan siya. "Ano pa ang ginagawa mo dito?
Narito ang Red Mist Front. Kung hindi ka aalis ka agad, sigurado. Sumimangot si Thomas. Si Red Mist Front. Hindi pa niya naririnig ang pangalang ito dati, bukod dito, hindi pa siya tapos sa kanyang pagtitig sa langit. Wala pang 12 ng hating gabi. Naghanda pa nga siya ng kung ano-anong mga bagay para maibigay kay Emma. Kung sila ay umalis ng ganoon na lang, masisira nito ang kalooban niya. Umiti si Thomas at umiling. Hindi pa ako makaalis. Mamantong hininga ang taong iyon. Sige, maghintay ka lang at mabubugbog ka nun. Bye. Hindi nagtagal, lahat ng nasa park ay umalis sa lugar. Kahit na ang mga matatandang tao at nakatatanda ay hindi naglakas loob na manatili at mabilis na umalis sa site. Ang mga tao galing kay Red Mist Front ay sumakay sa kanilang mga motorsiklo habang nanggugulo sila sa park. Tinakbo nila ang mga lugar at nagtapon ng kalat sa paligid. Minsan, sinasaktan pa nila ang mga taong dumadaan. Ang iba ay hindi naglakas loob na magsalita ng labis dahil pakiramdam nila ay malas sila kaya umaalis lang sila habang naglalamin. Hindi man lang sila naglakas loob na tingnan ang mga iyon pagkatapos nilang gawin ito. Ang pangkat ng mga punk ay kumuha ng ilang spray mula sa kanilang mga bulsa at sinabog ito sa lahat. Idenekorasyon nila ang flower garden sa paraang gusto nila. Nang makita niyang gawin nila ito, hindi na napigilan ni Thomas ang kanyang galit. Ang lugar na ito ay nagtataglay ng lahat ng kanyang alaala sa pagkabata. Lahat sila ay testamento sa kanyang kahanga-hangang mga nakaraan. Paano niya hahayaan na madumihan at dungisan ito ng iba pa? Bago siya umakyat sa kanila, natagpuan na kaagad nila ang taong binabanggit kanina pa. Ang boss ng Red Mist Front nakita ni Cadel Evans si Emma sa unang tingin. Isang masamang ngisi ang naglaro sa sulok ng kanyang mga labi. Gaano katagal ito? Kailan ang huling pagkakataong hinawakan niya ang isang napakagandang babae? Sumakay siya sa kanyang motor, pinilipit paandarin ang makina. Siya ay nag-rev ng kanyang motor sa isang hakbang at nagpaandar sa harap ni Thomas. Lumipad ang alikabok at lumutang ito patungo kina Thomas at Emma. Napigil nito ang pag-alis nila kaya tinakpan ni Emma ang kanyang ilong at bibig. Habang si Thomas naman ay mahinahon na nakaupo sa alapaap na alikabok. Nakipaglaban siya sa sandy battlefield sa loob ng 5 taon. Ano ang malit na alikabok na ito sa kanya? Pinahinto ni Cadel ang kanyang motor at tinuro si Thomas. Dadalhin ko ang iyong babae. Pagkatapos ay itinapon niya ang isang stack ng mga perang papel patungo kay Thomas. Ito ang break-up fee mo. Mula ngayon, pagmamayari ko na siya, ako si Cadel Evans. Bawal kang gumawa ng isang hakbang na malapit sa kanya. Ngayon, maaari mong kunin ang pera at mag-scram. Siya lang sa kanila ang bastos at walang katwiran. Kapag si Cadel ay nagkagusto sa isang babae, dapat ay makuha niya kaagad ito. Sa kanyang buhay, maliban sa pagkahilig sa mga motor, ang kanyang pinakamalaking libangan ay ang mga kababaihan. Wala siyang makitang mga magandang babae noong nakaraan. Kani-kanina lang, matapos niyang makita ang lugar na ito ng pakikipag-date sa flower garden, para siyang nakakakita ng gold. Pagkatapos nun ay palagi na siyang pumupunta dito upang manghuli ng ginto. Bago ito, naaga na niya ang ilang mga kababaihan na malayo sa iba. At lagi na lang, itatapon niya ang mga ito kapag tapos na siyang maglaro sa kanila. Ito ay isang easy come, easy dump na sitwasyon. Nagustuhan lang niya ang mga kababaihan para sa kanilang itsura at katawan. Walang pag-ibig o pagmamahal na pinag-uusapan dito. Siya ay isang walang utak na hayop na bubuhay lamang sa kanyang likas na ugali. Swerte lang na ang primitive na hayop na ito ay isang force to be reckoned with. Walang pumapayag na agawin ang kanilang babae. Lahat ng Lekoki ay magnanais na bawiin sila, ang ilan ay nagpaplano rin ng kanilang paghihiganti. Sa huli, lahat sila ay pinahirapan ng walang awang si Cadel. Hindi niya pinatay ang sino man, ngunit napakahusay niyang pahirapan sila.